Siksik ang hangin sa loob ng Grand Ballroom ng Vergara Mansion. Sa gitna ng marangyang selebrasyon, nakatayo si Rafael Vergara na parang hindi kabilang sa eksena. Hawak niya ang isang baso ng whiskey. Umiikot ang yelo sa loob habang iniikot niya rin ang pulso. Pang-apat na baso niya na yon o pang-5. Hindi na niya sigurado at wala rin siyang pakialam. "Ngumiti ka naman," bulong ng pinsan niyang si Mateo habang dumaraan. At may hawak na champagne flute. "Mukha kang nasa lamay at hindi sa gila." Hindi siya ngumiti. Tumingin lang siya kay Mateo na parang may invisible na pader sa pagitan nila. "Pareho lang naman," sagot ni Rafael. "Patay na patay ang kaluluwa ko rito." Tumawa si Mateo na akala'y biro lang ang sinabi niya. Hindi na siya nag-abala na itama yon. Ang gabi ay para sa pagdiriwang ng ika-150 taon ng Vergara Sugar Empire. Isang siglot kalahati ng asukal, lupa at kapangyarihan. Isang siglot kalahati ng pangalan na paulit-ulit na isinisiksik sa isipan ni Rafael mula pagkabata. "Vergara ka, tandaan mo yan. Vergara ka, may obligasyon ka. Vergara ka, hindi ka pwedeng magkamali." Ininom niya ang natitirang whiskey sa isang lagok para yung sumunog sa sarili niyang lalamunan. Pero mas masarap yon kaysa sa pakiramdam ng pagkakabilanggo sa sarili niyang apelido. Sa entablado, nagsisimula ng magsalita ang isa sa mga board members. Matandang lalaki, manipis ang buhok at makapalang boses. Paulit-ulit na binabanggit ang salitang legacy. Ang daming palakpak, ang daming ngiti. Nakakasuka. "Ladies and gentlemen," anunsyo ng MC, "a special toast from the matriarch of the Vergara family." Agad na tumahimik ang buong ballroom. Parang may pinindot na switch. Lahat ng mata ay bumaling sa hagdanan kung saan dahan-dahang bumaba ang kanyang lola. Si Doña Esperanza Vergara. Matangkad pa rin kahit may edad na. Diretso ang likod at matulis ang tingin. Ang mga mata nitong parang kayang magpatahimik ng isang buong silid at ginagawa nga nito ngayon. Nararamdaman ni Rafael ang paghigpit sa dibdib niya. Kahit lasing, kahit galit, may bahagi sa kanya na otomatikong tumitino kapag naroon ang lola niya. Lumapit si Esperanza sa mikropono. Mas lalong tahimik ang lahat. "Ang pangalan ng Vergara ay hindi lamang negosyo. Ito ay dugo. Ito ay pangako. At ito ay hindi kailanman mababasag." Nagpalakpakan. Itinaas ni Rafael ang baso niya sa ere. Pero hindi siya nakatingin sa lola niya. Nakatingin siya sa refleksyon ng sarili niya sa salamin ng alak. Mukha siyang estranghero. Isang lalaking bihis na bihis pero parang gusto nang tumakbo. "Para sa susunod na henerasyon," dagdag ng lola niya. "Para kay Rafael." Parang may spotlight na tumama sa kanya kahit wala naman talaga. Ramdam niya ang sabay-sabay na paglingon ng mga tao. Mga ngiti at mga tingin na may inaasahan sa kanya. Itinaas niya ang baso ng mas mataas at pilit ang ngiti. "Para sa bilangguan ng buhay ko," bulong niya sa sarili. Biglang isang putok ang sumabog. Sa una, akala niya'y parte ng programa. Sound effect o fireworks lang. Pero nang makita niya ang babaeng nasa harapan niya na sumigaw at bumagsak ang baso nito sa sahig, doon niya naintindihan. "Putok ng baril," usal ni Rafael at sumiksik sa mga nagkakagulong mga bisita. Naggulo ang ballroom sa loob ng isang segundo. Sumigaw ang mga tao, may mga yumuko, may nagtakbuhan. At may biglang humila sa kanya pababa. "Sir, down!" Bumagsak si Rafael sa marmol na sahig, kaya sumakit ang siko niya. 2 security ang nakadagan sa kanya. Naririnig niya ang mabilis na paghinga ng mga ito. "Target niya si Sir Rafael!" sigaw ng isa. Nanigas bigla si Rafael. "Target ako? Bakit?" Sumunod na putok ang umalingaw-ngaw pero mas malayo na. May nagsisigawan at umiiyak. Sa gilid ng paningin niya,
Nakita niya ang isang figurang nakaitim na tumatakbo palayo sa likurang pinto. May mask, mabilis at parang anino. "Shooter escaping!" Sigaw ng security sa radyo. Gusto niyang tumayo. Gusto niyang makita. Pero mas lalo siyang idiniin sa sahig. "Stay down, sir!" Doon niya napansin ang butas sa kristal sa haligi sa likod niya. Basag at may marka ng bala. Kung hindi siya hinila, baka siya na ang natamaan. Biglang nanlamig ang buo niyang katawan. Hindi siya makagalaw, hindi siya makapagsalita. "May gustong pumatay sa akin," usal ni Rafael sa kanyang sarili. Unang beses pumasok sa isip niya ang kaisipang yun na walang halong biro o drama. Talagang nakaramdam siya ng takot. Tinulungan siyang tumayo ng security. Nanginginig pa nga ang tuhod niya. Hindi niya alam kung dahil sa alak o sa nangyari. Siguro pareho na lang talaga. Nakita ni Rafael ang lola niya sa entablado. Hindi ito sumisigaw at hindi rin umiiyak. Nakatayo lang, matigas ang mukha at parang rebulto habang pinapalibutan ng mga bodyguard. Nagtama ang mga mata nila. "Lola!" At sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, nakita niya ang takot sa mga mata ng lola niya. "Lockdown!" Sabi ni Esperanza sa isang malamig na boses na mas malakas pa kesa sa kaguluhan. "I-lockdown ang buong property! Ngayon na!" Agad kumilos ang lahat. Sumara ang mga pintuan. Bumaba ang mga metal shutters sa bintana. Ang engranding ballroom ay naging parang bunker sa loob ng ilang segundo. Hinila siya ng security papalabas. "Sir, this way." "Sandali." Nanginginig ang boses niya. "Nasaan ang pamilya ko?" "Safe ang pamilya mo, sir. Move." Dinadaan siya sa mga pasilyong hindi niya madalas pinapansin noon. Biglang naging makitid ang mundo niya. Pader, ilaw, yabag ng sapatos, at tunog ng mga radyo. "Target si Sir Rafael," sabi ng isa sa mga security. "Secure the place." Umiikot ang salitang yon sa ulo niya. Hindi yun biro, hindi yun aksidente lang. May taong gusto siyang patayin at wala siyang ideya kung bakit. Dinala siya sa isang pribadong opisina sa loob ng mansyon. Isinara ang pinto, may 2 armadong gwardya na rin sa labas. Nakahinga siya ng malalim. Umupo siya sa sofa pero parang hindi pa rin sapat ang hangin. Mabigat ang dibdib niya. Pumasok ang lola niya makalipas ang ilang minuto. Tahimik ang silid ng magsara ang pinto. Nakatayo ito sa harap niya, diretso ang tingin. "Simula ngayon, hindi ka nalalabas ng walang escort. Lahat ng galaw mo ay babantayan." Saad ng isa sa security ng lola niya. "Lola," paos ang boses niya. Ano to?" "May nagdeklara ng gulo," sagot nito. "At ikaw ang target kasi alam nilang ikaw ang aking apo." Natawa siya. "Lola, anong kalokohan to?" Hindi ngumiti ang lola niya. "Hindi ka na bata, Rafael. Panahon na para maintindihan mo kung ano ang ibig sabihin ng apelyido mo." Gusto niyang sumagot. Gusto niyang magreklamo. Pero bumalik sa isip niya ang marka ng bala kanina. 1 pulgada lang ang pagitan mula sa ulo niya. "1 pulgada na lang, Lola. Patay na ako." Hindi napigilang sabi ni Rafael. "Kung hindi ako hinila ng security, baka wala na ako ngayon." Parang tuluyang nabasag ang yabang niya. Tila may kamatayan na dumadaan sa kanyang tabi. Sumusunod lamang at bumabalik. Napailing si Rafael. "Nakakabaliw. Anong gulo to? Sino may masamang intensyon sa akin?" Sa kabilang banda, tinanggap ni Ines ang kontrata para tumanggap ng resibo. "Once you sign, wala nang atrasan. Yan ang assignment mo. Diyan kita ipapadala." Malamig na sabi ng head of security na si Alvarez. "Wala naman akong balak umatras," sagot ni Ines. Hindi siya nakatingin sa halaga. Nakatingin siya sa pangalan sa itaas ng pahina. Rafael Vergara. Kilala niya ang apelido.
Lahat kilala yon, lalo na at doon siya lumaki sa baryong yon kung saan halos lupain ang mga ito ang naroon. Azucarera, lupa, politika, dugo. Ang mga ganong pamilya ay hindi yumayaman ng malinis. Hindi naman siya mangmang pero yon at poprotektahan niya kasi ang ahensya nila na binabayaran. Wala siyang magagawa sa assignment na binigay sa kanya. Pinirmahan niya ang papel. Sa kabilang dulo ng mesa, nakaupo si Doña Esperanza. Tahimik lang itong nagmamasid. Ang mga mata nito ay parang kutsilyo na sinusukat siya. Hinihiwa siya, tinitingnan kung saan siya mababasag. Hindi siya ngumiti. Hindi rin siya umiwas ng tingin. Wala siyang pakialam kahit lagpas pa sa mundo ang kayamanan nito. Nagsalita ang matanda. Simula ngayon, hindi ka na Ines sa labas ng silid na ito. Ikaw na si Ines Bauer, anak ng industrialist na German-Filipino. Lumaki sa Europe noong bata. Tumira rito simula teenager hanggang ngayon. Sheltered kaya wala masyadong nakakakilala, dagdag ni Alvarez. Tumango siya. Copy sir. Fiancé ka ng apo ko, sabi ni Doña Esperanza na parang naguutos ng menu sa restaurant. Sasabihin natin na ang engagement ay biglaan. Magkakaroon ng arranged marriage sa pagitan ninyong dalawa. Naiintindihan mo? Opo, madam. Muling nagsalita si Alvarez. Walang makakalam ng tunay mong trabaho. Si Doña Esperanza lang. Si Rafael at ang security ang may alam. Alam ni Rafael na bodyguard ka. Kailangan natin ng bodyguard na malapit sa kanya, na hindi mapaghihinalaang nag-iimbestiga at binabantayan ka. Ayaw ni Doña Esperanza na ipahamak ang kanyang apo. Kasi may kutob siyang baka nasa loob lang ang may gawa nun. At kailangan niyang paniwalain ng lahat na ikaw ang fiancé niya. Kailangan niyang makisama. Isang segundo siyang natahimik bago bumaling sa matandang Vergara. Makikisama ba siya? Hindi. Tuwirang sagot ni Doña Esperanza. Kaya ikaw ang mag-a-adjust. Muntik na siyang mapaira. Hindi siya nagreklamo. Parte ng trabaho yon. Tumayo na lang si Ines. Kailan ko siya makikilala? Ngayong araw din, sagot ni Alvarez. Habang dinadala siya sa loob ng Vergara Estate. Sinusukat ng mga mata niya ang bawat sulok. Kamera sa bawat poste, motion sensors, armadong gwardya na hindi mukhang dekorasyon lang. Ang pader ay masyadong mataas para sa simpleng privacy. Ang mga ganitong istruktura, hindi itinayo para sa yabang lang. Itinatayo ito ng mga taong maraming kaaway. Bulong ni Ines sa sarili. Bumukas ang malaking pintuan ng mansyon. Relax, sabi ni Alvarez habang naglalakad sila. Hindi ka bisita. Ikaw ang pinakamahalagang asset dito ngayon. Hindi siya sumagot. Abala siya sa pagbibilang ng exits kanina at agad niyang sinabi kay Alvarez habang naghihintay. 3 sa ground floor, 1 sa kaliwa, 2 sa likod. Mahina ang security sa western wing. Kailangang ayusin. Narinig niya ang boses bago niya nakita ang lalaki. Hindi ako pumayag dito. Pagliko nila sa isang mas pribadong silid, naroon si Rafael. Nakatayo, may hawak na baso ng alak kahit umaga. Magulong buhok, parang anghel ang mukha, pero mukha namang masama ang budhi. Sinukat siya nito mula ulo hanggang paa. Siya ang magiging bodyguard ko. Fiancé mo rin sa mga mata ng ibang tao. Malamig na sagot ni Doña Esperanza, nakakapasok lang. Napatawa si Rafael. Mas lalong hindi ako papayag. Lumapit siya at malamig itong tiningnan. I'm Ines. Sarkastikong tumawa ang binata. Ako si hostage kasi ginagawa niyo akong hostage dito dahil ang delikado ang buhay ko. Hindi siya natawa. Inilahad niya ang kamay pero hindi yun tinanggap ni Rafael. Tinitigan lang siya. Babae. Bodyguard ko babae. Nagpapatawa ba kayo? Problema mo sa babae, Rafael? Tanong niya rito. Wala. Sagot nito ng sarkastiko. Mas mukha ka kasing yaya kesa sa bodyguard. Huminga siya ng mabagal.
Hindi nagpakita ng reaksyon si Ines. Pero sa loob-loob niya, umuusbong na ang inis at parang gusto na lamang niyang sapakin si Rafael. Hindi siya nagdress doon ng lagpas tuhod at sinikap na mas magmukhang mayamang babae na demure kumilos para lang tawagin itong yaya. Hindi naman ganoon ang mga get-up ni Ines. Mas madalas siyang nakapantalon, ankle boots at razor tops. Nakapuso din ang buhok niyang mahaba palagi. At hindi nakakulot at nakalugay ng ganoon. May cute pang headband na parang ewan. Rule number 1, sabi ni Ines dito. Hindi ka lalabas ng walang paalam sa akin. Kailangan na palagi akong nasa tabi mo. Tumawa si Rafael. Ano ka? Nanay ko? Rule number 2, walang alak kapag nasa public space ka. Kailangan nasa tamang katinuan ka kung kailangan nating tumakbo. Mas lumaki ang ngiti nito. Kailan ka pa naging diktador sa buhay ko? Nagpatuloy lang si Ines. Rule number 3, susunod ka sa akin. Hindi, tingin mo ba talaga? Susunod ang lalaking katulad ko sa babaeng katulad mo? In your dreams. Susunod ka, ulit niya ng walang emosyon. Nagtagpo ang mga mata nila. Tila sinubukan kung bibigay siya. Subalit sanay siyang sinusubukan. Hindi siya kumurap. Ilang segundo ang lumipas, si Rafael ang unang umiwas ng tingin. Hindi ko alam ang ginagawa niyo. Bulong nito. Engaged na nga ako. Babae pa ang bodyguard ko. Lumapit si Doña Esperanza. Rafael, kailangan mong maintindihan na para din ito sa kaligtasan mo. Makikinig ka dahil kung hindi, ililibing kita ng maaga. Hindi ko hahayaang mangyari yun, apo. Hindi yun biro. Kita niya sa mukha ng binata na alam nito yun. Fine, mahinang sambit ni Rafael. Lumipas ang ilang oras na puro briefing lang. Sa harap ng staff, nagbago ang katawan niya. Mas malambot ang balikat at mas banayad ang boses. Hinawakan niya ang braso ni Rafael na parang natural lang. Nagulat naman ang binata at muntik nang mapalayo. Kaya pasimple niya itong hinila pabalik. Love, sabi niya na may kaunting accent na sinadya. Where do you want the luggage? Nanigas ang binata. Tiningnan siya nito na parang gusto siyang itulak sa pool. Kung saan mo gusto? Sagot nito sa pilit ng ngiti. Ang sweet nila kahit kakakilala pa lang, bagay, bulong ng isang kasambahay. Pero habang naglalakad sila sa hallway, bumulong si Rafael. Huwag mo akong tawaging love, kadiri ka. Inaakit mo ba ako? Parte ng trabaho, sagot niya nang hindi tumitingin. Kung naakit ka sa alam mong inaarte ko lang, kasalanan mo na siguro yon at hindi sa akin. Umismid si Rafael. Hindi ako komportable. At bakit ganyan ang tono mo? Tingin mo naman, magkakagusto ako sa'yo. I don't like you. I don't like this. Hindi na ako makapunta sa bar ng maayos. Wala na akong makausap na babae at pwedeng dalhin sa hotel. Dahil lahat ng didikit sa akin, paghihinalaan yung gigilitan ako sa leeg. Oh, come on. Mga praning. Suminghap si Rafael at muling nagpatuloy. O baka naman kaya babae ang bodyguard ko para kahit papano may body ako in terms of that deed. Sabagay, pasado ka ng pangkama. Hindi siya sumagot. Ayaw niyang patulan ang mga ganoong usapan. May mga nakakasalamuhan na siyang ganoon, pero kaya niya ang kanyang sarili. Isa pa, mas matatag ang professionalism ni Ines kaysa magpadala sa kalokohan ng kliyente. Sa peripheral vision ni Ines, may napansin siya. Isang helper sa dulo ng hallway. Lalaki na medyo bata pa, nakayuko at parang kunwari naglilinis. Pero ang matay nakatutok kay Rafael. Hindi simpleng tingin ng empleyado sa amo. Huminto si Ines at ngumiti siya kay Rafael. Pwede mo bang ipakita sa akin ang hardin? Malambing niyang tanong. Napakurap si Rafael. Ngayon? Please? Tinitigan siya nito ng medyo naiirita. Pero tumango rin naman. Habang naglalakad sila palayo, lumingon siya sandali. Nakasunod pa rin ang tingin ng helper na yon. Hindi sa kanya kundi kay Rafael. At nang magtagpo ang mata nila ng lalaki, mabilis itong umiwas.
May problema? Tanong ni Rafael. Meron, sagot niya. Ano? Simula ngayon, sabi niya sa mas mababa ang boses. Kahit sa loob ng bahay, hindi ka mawawala sa paningin ko. Napairap ito. Paranoid ka na. Sa ibang daloy naman, pakiramdam ni Rafael ay lumiit ang mundo niya. Kahit saan siya lumingon, may mga matang nakatingin sa kanya, sa kisame, sa sulok ng hallway, sa labas ng bintana, at para siyang isdang sinusubaybayan. At ang pinakamalalang kamera sa bahay na naglalakad, walang iba kundi si Inez. Hindi ito maingay, hindi ito laging nakadikit sa kanya na parang bantay sarado. Pero nararamdaman niya na parang hangin sa batok. Kahit nasa kabilang dulo ng silid, alam niyang nakikita siya nito. Hindi ako preso, sabi ni Rafael isang umaga habang naglalakad sila sa veranda. Pwede akong huminga ng walang permiso mo. Humihinga ka naman, sagot ni Inez. Wala naman akong reklamo. Ano bang problema mo dyan? Hindi siya tumingin dito. Lalabas ako. Hindi nga pwede. Masama niyang tiningnan si Inez. Hindi ako nagpapaalam. Sino ka ba para pagbawalan ako? Diretso ang tingin nito sa kanya. Taong ayaw kang mamatay kasi ito ang trabaho ko. Lumakad siya palayo at dire-diretso sa side exit. 3 hakbang pa lang, tinawag na siya ni Inez. Rafael? Huminto siya at naiinis na lumingon. Nakadress ito at ang hinhin kumilos. Pero sigurado siya na kung sumubok siyang tumakbo, aabutan siya nito. Subukan mo, sabi ni Rafael at ngumisi. Subukan mo, balik naman ni Inez. Nagtagpo ang mga paningin nila. May kung anong kumikibot sa dibdib niya. Hindi niya maintindihan kung bakit parang tumataas ang emosyon niya sa hamon nito. Kaya ngumisi palalo si Rafael at biglang kumaripas. Hindi siya nakarating sa pinto. Ilang segundo lang, naramdaman niya ang kamay sa pulso niya. Umikot ang kanyang katawan, nadiin siya sa pader at hawak ang braso. Ganun ka pala tumakbo? Tanong ni Inez at sobrang kalmado pa rin. Naiinis siyang kumawala rito. Bitiwan mo ako. Kapag tumigil ka, bibitiwan kita. Ang tigas ng ulo mo, para sa kaligtasan mo naman to. Lalong uminit ang ulo niya. Hinila niya ang kanyang braso na pinakawalan naman ito. Ang yabang mo! Ilang segundo silang ganoon, malapit na malapit. Naamoy ni Rafael ang pabango nito na hindi masakit sa ilong. Hindi ka ba napapagod na bantayan ako? Tanong ni Rafael. Napailing ito. Hindi, trabaho ko na bantayan ka, kaya makisama ka. Lumipas ang ilang araw na puro ganoon. Bawat tangka niyang umalis, palaging may harang. Bawat plano, alam na agad ni Inez. Minsan hindi pa siya gumagalaw, nagsasalita na agad ito. Praning ka talaga, saad ni Rafael. Hindi siya pinansin ni Inez. Wala siyang maitago. Samantalang ito, kontrolado ang kilos. Parang bawat emosyon ay nakaayos sa kahon. Kaya lalo niya itong gustong guluhin. Isang gabi, nakaupo siya sa bar area ng mansyon. Walang alak sa harap ni Rafael dahil bawal. Mag-juice ka na lang, saad ni Inez sa kanya. Mas lalo siyang nainis. Nangiinsulto ka ba? Ano ako, bata? Gusto kong uminom. Tinalikuran lang siya nito. Nakatayo si Inez sa kabilang dulo. Kunwari may kausap na guard. Pero alam niyang kalahati ng utak nito ay nasa kanya. Tara, sabi niya bigla. Hindi ito gumalaw. Saan? Napabuntong hininga si Rafael. Sa bar. Kumunot naman ang noo nito. Hindi. Hotel. Gusto ko mag-relax. Kailangan ko ng babae. Sa bar lang ako makakahanap ng game rin sa gusto ko. Hindi ito kumurap at matamang nakatingin sa kanya. Hindi, may threat sa buhay mo. Kung sino man ang gustong gumawa ng masama sa'yo, naghihintay lang ng pagkakataong lumuwag ang mga bantay mo. Paano kung may makita kang babae? Akitin ka, magpadala ka, tapos gawan ka ng masama habang nasa loob ng hotel room. Napangiti siya at lumingon dito. At least, mamamatay ng nasasarapan. Wala pa rin itong emosyon. Hindi man lang natinag sa mga sinabi niya. Kaya para kay Rafael, boring talaga si Inez.
Lumapit siya at huminto sa harap nito. Alam mo, kung bawal lahat, pwede naman sigurong tayo. Bahagyang kumunot ang noo nito. Ano? Bakit hindi ka nalang sumama, Ines? Diretso niyang sabi. Nandito ka naman palagi. Baka gusto mong sumama sa kwarto. Manood ka para mawala ang pagiging praning mo at ma-make sure mo na safe ako. Makikita mo pa kung paano ang performance ko. Baka gustuhin mo rin next time. Natahimik ang paligid. Isang guard ang napaubo. Hindi naman gumalaw si Ines. Hindi nagalit, hindi namula. Tiningnan lang siya nito na parang ini-evaluate kung seryoso siya o timang lang. Ngumisi siya at mas lalo pang lumapit sa mukha nito. O baka naman, ikaw na lang. Convenient. Tayo na lang kaya. Satisfy my needs, Ines. Baka kaya pinagbabawalan mo ako. Kasi gusto mo ikaw. Napatingin siya sa ibang bodyguards na nandoon. Kaya hinila niya si Ines sa mas sulok pa. At bago pa siya makapag-isip, inabot niya ang laylayan ng damit nito. Isang mabilis na tukso lang naman. Lalo pa at naaasar siya na wala itong reaksyon sa mga sinasabi niya. Pero bahagya siyang natigilan nang maramdaman ang baril nito sa mga hita. Napangiti si Rafael. Kaya pala. Paano kung tayong nasa kama? Baka itutok mo sa akin yan. Ngumisi rin si Ines na medyo kinagulat niya. Hindi ko itututok kapag nagalingan ako sa'yo. Tara sa kwarto. Pakitaan mo ako ng pinagmamayabang mo. Napakurap siya at napalunok. Ha? Tara sa kwarto. Ulit pa ni Ines. Isang segundo siyang natahimik. Pumayag? Talaga? Hindi ka na magbibiro? Tanong niya at umawang ang bibig. Tinitigan niya ito. Hindi. Tinitigan niya ulit ito. Walang bakas ng biro sa mukha. Nararamdaman ni Rafael ang kakaibang thrill sa dibdib. Sige, sabi niya at agad itong hinila. Tahimik silang naglakad papunta sa kwarto niya, pero nandoon na ang pagmamadali ni Rafael. Ramdam niya ang tingin ng mga guard. Walang pumipigil at wala naman siyang pakialam. Pagpasok pa lang ng silid, sinara niya na ang pinto. Isinandal niya si Ines at huhubaran sana ito. Kaso, biglang umikot ang mundo ni Rafael. Naramdaman niya ang braso niya na pinipilipit. Isang hakbang lang, nakasubsob na siya sa pinto. Napadaing agad si Rafael. Aray, anong... Makinig ka, sabi ni Ines sa kanyang tenga na nagdala ng kiliti sa buo niyang sistema. Wala ako rito para aliwin ka. Wala ako rito para maging daruan mo. Sinubukan niyang kumawala. Bitiwan mo sabi ako, isusumbong kita kay Lola. Tumawa ito ng mahina. Subukan mo. Ang hina mo naman pala. Lalong uminit ang ulo ni Rafael. Bigla siyang umikot, sinubukang gamitin ang bigat niya para baliktarin ang posisyon. Pero parang alam na nito ang gagawin niya bago niya pa man gawin. Ilang galaw lang nawalan siya ng balanse. Bumagsak siya sa kama habang hinihingal. Nakatayo si Ines sa paanan, hindi man lang hinihingal. Mahina ka? Nainsulto siya. Nakakailan ka na? Tumayo siya at sumugod ulit. Pero ilang segundo lang, nakahiga na naman siya. Parang siya lang ang napapagod. Hindi siya sanay matalo, lalong hindi sa babaeng akala niya ay madali. Humiga siya, nakatingin sa kisame habang hinihingal. Buwisit ka, Ines. May araw ka rin sa akin. Kung gusto mong makaganti sa akin, mabuhay ka para malabanan mo na ako. Hindi yung ulo mo lang sa baba ang pinapagana mo. Sagot nito. Agad siyang tumayo at natawa. Ano? Inirapan lang siya ni Ines at inayos ang dress nito. Sinubukan niyang hawakan sa hita pero hinampas ng malakas ang kamay niya. Tinawanan niya na lang yon. Maya-maya, tumunog ang cellphone niya. Kinuha niya at nakitang galing sa unknown number. Binuksan niya ang message at para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Sa susunod, hindi ka na makakaligtas. Nakita ni Ines ang mukha niya. Lumapit ito at inabot lang ang phone. Hindi galing sa labas. Tumingin siya rito. Ano? Tinitingnan ka nila. Sagot ni Ines. Malakas ang kutob ko na mukha sa loob ang may gustong magpahamak sa'yo.
Samantala, hindi natulog si Ines. Nakahiga siya sa kama sa guest wing. Bukas ang laptop sa tiyan niya at ang ilaw lang sa silid ay galing sa screen. Nasa harap niya ang message. Hindi galing sa disposable SIM, hindi galing sa public server, hindi rin dumaan sa usual routing na ginagamit ng mga amateur. Galing talaga to sa loob. Pinatong niya ang daliri sa trackpad at dahan-dahang sinundan ng trail. Inside job. Hindi siya nagulat. Mas delikado ang mga taong nasa loob kaysa ang mga nasa labas. Ang mga nasa labas, kumakatok. Ang mga nasa loob, may susi. Nag-open siya ng staff registry. 37 empleyado sa main house. 14 sa security rotation. 6 na permanent residents na kamag-anak. 6 na may access. 6 na may dahilan. Sinimulan niya ang mag-imbestiga. Maya-maya ay tumayo siya at nagbihis ng tahimik. Kinuha ang baril at ikinabit sa hita. Hindi siya nag-ingay paglabas ng silid. Sa hallway, sinalubong siya ng boses ni Rafael. Hindi ka natutulog? Napapikit siya saglit. Anong ginagawa mo rito? Nakasandal sa pader, hawak ang mug ng kape. Magulong buhok at mukhang hindi rin natulog. Hindi ka rin naman, sagot niya. May problema? Tanong nito at tumingin sa laptop sa kamay niya. Bumalik ka sa kwarto. Umiling si Rafael na matigas ang ulo. Ayoko nga, gusto kong tumulong. Napailing si Ines. Hindi ka tutulong dahil target ka. Tumaas ang mga kilay ng binata. Mas kilala ko ang bahay na to kaysa sayo. Kaya kung may dapat tumulong sayo, ako lang yun. Kung may gustong pumatay sa akin, karapatan kong malaman kung sino. Natahimik si Ines. May punto nga naman si Rafael, pero nakakainis pa rin ito para sa kanya. At kung may alam ako na wala ka, dagdag nito. Napabuntong hininga siya at sa wakas ay sumuko na rin. Western Corridor, may nawawalang oras sa logs. May maintenance hatch doon, sabi ng binata. Luma, hindi kasama sa bagong blueprint. Lola ko lang at ilang matatandang staff ang may alam. Sa likod ng wine cellar ang access. Diretso sa service tunnel. Pwede kang makapasok at makalabas nang hindi dumadaan sa main cameras. Kita mo, useful ako. Tumango na lang siya. Bumalik ka sa kwarto? Hindi. Lumapit ito ng mas malapit. Bodyguard ka, hindi dictator ng buhay ko. Hindi siya kumurap. Bumalik ka sa kwarto? Tumawa naman ito. Grabe ka. Kahit kaunting reaksyon, wala. May reaksyon naman talaga si Ines. Asar na siya sa binata. Pero hindi niya ibibigay yon. Kung mamamatay ka, hindi na kita maririnig magdaldal. Gusto mo ba yon? Bahagya itong natigilan bago tumawa. Bakit? Gusto mong naririnig ang boses ko? Sobra na siyang naiirita, pero tiningnan niya ng mabuti ang binata. May iba sa reaksyon nito. Oo, kaya pumasok ka na sa loob ng kwarto mo, malamig niyang sabi. Mas lalong lumawak ang ngiti ni Rafael na para bang biglang kinilig. Okay, pasok ka na rin sa kwarto mo. Magpahinga ka na rin. Kita na lang bukas. Nang pumasok ito sa kwarto, kumunot na lang ang noo ni Ines. Hindi niya maintindihan kung bakit ganun kalawak ang ngiti ng binata. Sa kabilang banda, ayaw ni Rafael sa family dinners. Pero ngayong gabi, ibang pakiramdam. Hindi na lang yon simpleng inis. May bigat sa hangin na parang may bagyong naghihintay sumabog. Mahaba ang hapag. Sa gitna ng mesa, si Doña Esperanza na tahimik at mapagmasid. Sa kaliwa niya, ang mga tiyuhin ni Rafael. Sa kanan, mga pinsan na mas bata at mas maingay. Nakaupo si Rafael sa tabi ng kanyang lola. Katabi si Ines. Ang negosyo sa Cebu, sabi ni Uncle Arturo sa malamig na boses. Dapat hawakan ng may karanasan, hindi ng batang hindi pa nga marunong mag-commit. Tumahimik ang mesa. Alam ni Rafael kung sino ang tinutukoy. Wala naman talagang tiwala ang mga ito sa kanya. May karanasan ka ba ron? Tanong naman ni Uncle Miguel. O gusto mo lang dagdagan ang hawak mong shares? Tahimik lang si Rafael. Hindi siya kumakain. Nakikinig lang siya sa usapan ng kanyang mga tiyuhin na nagmamarunong sa mga negosyo nila. Pinag-uusapan siya na parang wala siya roon.
Ang succession ay kailangang malinaw. Hindi pwedeng nakasalalay sa emosyon. Dapat karapat dapat ang magmamana. Pero mamanahin ng isang batang walang pakialam sa negosyo ang yaman na ito. Paano niya ipagpapatuloy ang legacy? Opinyon pa ni Uncle Arturo. Tumama ang tingin ng mga ito kay Rafael. Ngumiti siya ng mabagal at walang saya. Relax, sabi na lang ni Rafael. Hindi ko naman inaagaw ang trono ninyo. Naramdaman niya ang tingin ni Ines. Pero wala na siyang pakialam. Wala naman pakialam sa kanya ang mga ito. Kung totoo man na nasa loob ang nagtatangka sa kanya ng masama, ibig sabihin, wala talaga siyang pamilya sa mga ito. Tumayo na lang si Rafael. Excuse me. Hindi siya naghintay ng sagot. Sumunod naman agad si Ines. Sa hallway, huminga siya ng malalim. Alam mo, sabi niya, kung mamamatay ako, magpa-party siguro sila. Hindi naman lahat, sagot ni Ines. Mahal ka ni Doña Esperanza. Ginagawa niya ang lahat para protektahan ka. Umigting ang panga ni Rafael. Alam mo ba kung anong pakiramdam na ang pamilya mo ay mas may pakinabang sa bangkay mo kesa sa buhay mo? Tiningnan siya nito. Kahit paano, nakatulong sa kanya na walang emosyon ang mukha ni Ines. Nakikinig lang sa kanya ang bodyguard. Magmamaneho ako, sabi niya bigla. Gusto kong umalis dito. Napapagod na ako. Naalarma agad si Ines. Hindi. Kailangan ko ng hangin. Tinawanan niya ito. Hindi ka napapagod magsabi niyan. Payagan mo naman ako kahit ngayon lang. Kung nag-aalala ka talaga, sumama ka na lang sa akin. Naglakad si Rafael kaya sumunod naman ito. Sa garahe, kinuha niya ang susi ng kotse. Pumasok, umupo at huminga ng malalim. Bumukas ang passenger door at pumasok si Ines. Seatbelt mo. Dinaan niya na lang yon sa tawa. Ang sweet mo naman. Hindi ito pumatol sa hirit niya. Umandar ang kotse palabas ng estate. Bihira siyang payagan lumabas pero may escort car sa likod niya. Kaya hindi na siya nagreklamo. Tahimik ang biyahe hanggang nasa downhill road na sila. Pinindot niya ang preno pero walang nangyari. Kumunot ang noo ni Rafael at tinapakan ulit. Nanlamig ang tiyan niya. Ines, walang preno. Bumilis ang kotse. Naging kurbada na rin ang kalsada. At sa dulo, may natanaw siyang bangin. Ines, anong gagawin ko? Makinig ka sa akin, sabi ni Ines sa kalmadong paraan. Huwag kang magpanik, huwag kang sumigaw. Pakinggan mo ako. Pinilit niyang huminga. Ginawa niya ang mga sinabi ng kanyang bodyguard. Kumakalabog ang makina at bumagal ng kaunti. Hinila niya hanggang sa kumiskis ang gulong at umusok. Turn left, sabi ni Ines. May pader, sigaw naman niya. Basta iliko mo. Ginawa naman ni Rafael. Sumalpok ang kotse sa guardrail. Umalog at may mga umingay na metal. Naririnig niya ang sariling tibok ng puso nang tumigil ang sasakyan. Buhay pa siya. Nakahawak pa rin si Ines sa dashboard at dahan-dahan itong huminga. Okay ka lang? Tumango si Rafael at hindi siya makapagsalita. Lumabas sila ng kotse. Nasa gilid sila ng bangin, 1 metro pa at tapos na talaga. May gusto talagang pumatay sa'yo, sabi ni Ines habang tinitingnan kung may natamo ba siyang sugat o bukol. Mataman niya itong tiningnan. Maya-maya ay mahigpit niya itong niyakap. Pakiramdam niya ay doon lang siya kakalma. Kung hindi dahil sa babaeng nasa tabi niya, patay na si Rafael sa mga oras na yon. Samantala, hindi yun aksidente para kay Ines. Paulit-ulit na umiikot yon sa isip ni Ines habang nakatayo siya sa garahe ng estate. Nakalantad sa kanya ang ilalim ng sasakyan. Ang linya ng preno ay malinaw na pinutol ng kung sino. Naipasa na sa perimeter, saad ni Alvarez. Pagpasok niya sa loob ng mansyon, mas tahimik ang hangin kesa dati. Nasa sala si Rafael at pagpasok niya, agad itong lumingon. Anong nangyari sa brake line? Tanong nito. Pinutol, sagot naman ni Ines. Tumango ito, wala ng shock sa mukha at parang tanggap na may gusto talagang pumatay dito. Salamat.
Medyo nagulat siya sa sinabi ng binata. Hindi siya sanay sa pasasalamat. Hindi yon parte ng trabaho. Kadalasan, invisible nga lang si Ines. Pero ngayon, nararamdaman niya ang bigat ng salitang yon. Hindi niya alam kung ano ang isasagot, kaya tumango na lang siya. Lumipas ang gabi na mas mabagal kesa dati. Nasa labas siya ng kwarto ni Rafael, nakasandal sa pader at gising na gising. Hindi niya pinipilit matulog, hindi siya pwedeng matulog. Bumukas ang pinto at sumilip si Rafael. Gising ka pa pala? Oo, napangiti ito. Tumulog ka naman. Huminga ng malalim si Ines. Huwag kang mag-alala sa trabaho ko. Hindi ako nag-aalala sa trabaho mo. Sagot naman ito. Nag-aalala ako sa'yo. Pumasok ka. Bodyguard kita pero alam ng lahat na fiancé kita. Kaya dapat nasa loob ako at hindi parang bodyguard na nagbabantay sa labas ng kwarto ko. Doon niya naalala na ganun nga pala siya sa mansyon na yun. Kaya napilitan siyang pumasok. Madilim ang kwarto, ilaw lang ng bedside lamp ang nakabukas. Nakaupo si Rafael sa kama, hindi pa nagbibihis ng pagtulog, parang hindi handang magpahinga. Hindi ka rin natutulog, sabi niya. Huminga ito ng malalim. Kapag tahimik masyado, mas maingay ang utak ko, Ines. Umupo siya sa upuan malapit sa pinto. Anong iniisip mo? Tumawa ito ng mahina. Kung gaano kadaling mamatay. Hindi ka mamamatay, sagot naman ni Ines. Ginagawa namin lahat para protektahan ka. Lahat namamatay. Balik nito. Ang tanong, sino ang may pakinabang? Sa totoo lang, ayoko ng negosyo. Hindi ko ginusto to. Gusto ko lang ng simpleng buhay. Nung bata ako at parehong nawala ang mga magulang ko, parang itinanim na agad sa akin na ako ang may responsibilidad sa lahat ng to. Gusto ko ng simpleng buhay. Tipong walang bigat ng apelyido na dala ko. Walang empire. Walang sobrang bigat na inaasahan sa akin. Hindi siya sumagot agad. May kung anong kumirot sa dibdib niya. Kasi naiintindihan niya ito. Wala na rin siyang mga magulang. Pinaghirapan lang talaga ni Ines kung ano ang mayroon siya ngayon. Bakit hindi mo gawin? Tanong niya. Pwede ka namang pumili ng simpleng buhay. Ngumiti ng malungkot si Rafael. Dahil kung iiwan ko, mapupunta sa kanila. Kaya lalong maraming masasaktan. Ang negosyo namin, hindi lang pera. Trabaho ng libu-libong tao. Kung mapunta sa mga sakim, pipigain nila lahat. Natahimik si Ines. Hindi niya inaasahan yon. Akala niya spoiled lang itong tagapagmana na walang pakialam. Pero may bigat ang boses nito at totoo ang malasakit nito sa ibang tao. Kailangan kong lumaban, dagdag pa ni Rafael. Hindi para sa pangalan ko, kundi para sa mga taong magiging apektado kung sakaling mapunta sa iba ang lahat ng to. Sa unang pagkakataon, parang inamin sa kanya ni Rafael na natatakot na ito. Parang yon ang unang beses na ipinakita nitong mahina na ang kalooban nito. Pwede bang... Huminto ito at tila nahihiyang sabihin. Dito ka nalang matulog? Gusto ko lang na may tao. Kasi pakiramdam ko kapag pumikit ako ay may mangyayari. Tumango na lang siya. Sige, magpalit ka na at humiga ka na. Mabilis naman itong tumayo at nag-asikaso na sa loob ng banyo. Nang lumabas, nakasuot na ng pantulog. Dahan-dahan itong humiga na parang bata na sumusunod. Umupo naman siya sa kabilang side ng kama. Matulog ka na. Hindi ako matutulog kasi magbabantay ako. Salamat. Bulong nito. Hindi na siya sumagot. Maya-maya'y narinig niya na ang pagbagal ng hininga nito. At habang nakaupo siya roon, sa dilim, binabantayan ng lalaking dapat lang ay trabaho, may kung anong gumalaw sa loob niya na hindi bahagi ng kontrata. Umiwas na lang si Ines ng tingin. Takot na pangalanan ang damdamin yon. Sa kabilang banda, nang mawala ang ilaw, akala ni Rafael ay nananaginip siya. Buong kwarto ay nalunod sa dilim. Napabalikwa siya sa kama at agad nagising ang katawan. Ines! Narinig niya agad ang galaw sa sahig. Nandito ako. May power outage ba? Tanong niya. Huwag mo kong iiwan ah. Sumagot naman agad ang dalaga.
Hindi kita iiwan, baka may sumugod sa'yo sa dilim. At doon lang bahagyang bumaba ang balikat ni Rafael. Umupo siya sa gilid ng kama at nasa gitna ang kanilang flashlight. Ang tahimik, bulong ni Rafael. Okay, anong gusto mong pag-usapan? Kung anong nasa ulo mo, sagot naman nito. Napangiti si Rafael. Ulo sa taas o ulo sa baba? Umismid naman agad si Ines. Natawa tuloy si Rafael. Gustong-gusto niya talagang inaasar ang kanyang personal bodyguard. Kapag may nakikita siyang reaksyon dito, kahit naiinis, parang trophy na para sa kanya. Maya-maya ay nagseryoso si Rafael. Hindi ko ginusto ang kapangyarihan na meron ako kasi mayaman kami. Hindi ko ginusto ang apelidong to. Lahat ng tao, akala ay swerte ako. Yaman, mansyon, empire. Pero pakiramdam ko, bilang guwa ng buhay na to, na pinigilan akong maging totoong masaya. Hindi ka pwedeng magkamali. Hindi ka pwedeng matalo. Hindi ka pwedeng maging normal. Kaya pala abnormal ka? Sabi ni Ines. Naiinis niya itong tiningnan. Anong sabi mo? Pero natahimik siya nang marinig ang tawa nito. Madilim pero naaninag niya pa rin ang nakangiti nitong mukha. Lumakas ang tibok ng puso ni Rafael at umiwas ng tingin. Naiinggit ako sa'yo, bigla niyang sinabi. Kumunot naman ang noo ni Ines. Bakit naman? Malaya ka, Ines. Wala kang apelido na humahabol sa'yo. Wala kang mesa na puno ng taong naghihintay na mamatay ka para umangat sila. Doon niya napansin na nanginginig pala ang kamay niya. Hindi dahil sa lamig. Siguro dahil takot siya na ipakita niya ang kahinaan na itinatago sa iba. Tumingin tuloy si Ines sa kamay niya. Okay lang yan. Okay matakot sa mga bagay na ayaw nating harapin. Kung pwede kang pumili, anong buhay ang gusto mo? Napaisip si Rafael. Yung may maliit na bahay lang. Yung may kusina na laging magulo. Yung kasama ko ang aso ko. Kasama na rin siguro ang mapagmahal na asawa. Nasa bukid kami, malayo sa lahat ng gulo. Mag-aalaga na lang siya ng mga manok doon. Tapos, kung saan lang kami maabutan, napatawa ito ng mahina. Domestic life palang gusto mo? Pero kahit anong gusto mo, hindi pa rin nawawala ang kamanyakan mo. Napangiti si Rafael. Hanap ako ng asawa na ako lang ang gustong manyakin kung ganun. At sa liwanag ng flashlight, nakita niya ang mukha nito ng mas malinaw. Hindi ito malamig, hindi na bato ang mga emosyon ni Ines. Napapatawa niya na ito at para siyang hinihele roon. Napansin ni Rafael kung gaano kalapit ang mukha nito, kung paano tumatama ang ilaw sa pisngi, kung paanong steady ang paghinga nito kahit parang nagugulo na ang mundo sa labas. At sa unang pagkakataon, hindi niya ito nakita bilang bodyguard. Nakita niya ito bilang babae. Lumapit si Rafael nang hindi nag-iisip at marahan itong hinalikan sa mga labi. Rafael, bulong ni Ines na nagulat sa kanyang ginawa. Napakagatlabi siya. Dapat matakot siya at baka masapak pa siya. Pero pangalan niya yon sa bibig nito at gusto niyang marinig ulit. Lumapit pa siya at halos magdikit na ulit ang mga labi nila. Pero umatras si Ines. Sakto rin na bumalik na ang kuryente. Nagulat siya nang bigla siyang hampasin ni Ines ng unan. Matulog ka na, bulyaw ni Ines. Tawang-tawa naman si Rafael at mapang-akit itong tiningnan. Sa kabilang banda, pinilit ni Ines na kalimutan ang simpleng halik na yon. Dapat trabaho lang ang ugnayan nila. Kaya sa mga sumunod na araw, nag-focus na lang siya sa pag-iimbestiga. Amoy alikabok at lumang papel ang archive room. Hindi yun bahagi ng mansyon na ipinapakita sa bisita. Pero dahil parte siya ng security, may access doon si Ines. Nakatayo si Ines sa gitna. Hawak ang flashlight at tablet. Binasa niya ang bawat linya ng mga folder. Strike records, labor disputes, operational incidents. Hindi niya yun hinanap para sa personal na dahilan. Bahagi yon ng audit ng security na mayroon sila. Kailangan ni Alvarez ng pattern analysis. Kung sino ang nagkaroon ng galit sa pamilya sa nakaraan, sino ang may dahilan para bumalik. Hanggang sa nakita niya ang pangalan. Linatos, Eric M., casualty,
Bakit nandito ang pangalan ng tatay ko? Parang tumigil ang mundo niya roon. Bakit may file siya rito? Hindi niya nakilala ang nanay niyang German. Pero ang tatay niya, ito ang nagpalaki sa kanya. Yun nga lang, maagang namatay. Mabilis niyang binuksan ang file at binasa. Strike suppression operation, Vergara Sugar Plant 20 years ago casualty. Hindi sinabi kung paano namatay. Hindi sinabi kung sino ang bumaril. Pinikit niya ang mga mata. Bumalik ang alaala nang hindi niya hinihingi. Bata pa siya noon kaya hindi niya maintindihan. Pero mukhang nadamay ang ama niya noon sa nangyaring gulo. Vergara operation? Vergara? Rafael, naalala ko na. Biglang naging personal ang lahat para kay Ines. Sila yon, silang pamilya na kumitil sa tatay ko. At ngayon, pinoprotektahan niya ang mga ito. Pinoprotektahan niya si Rafael Vergara. Parang may kutsilyong umiikot sa dibdib ni Ines. Napapikit siya at pilit pinakalma ang sarili. Gusto niyang umalis, gusto niyang magpalipat sa bagong assignment. Parang hindi niya yata kayang protektahan ng pamilya na isa sa mga dahilan kung bakit nawala ang kanyang ama noon. Anong gagawin ko, tatay? Tahimik na tumulo ang mga luha niya. Kaya pala pamilyar sila. Kaya pala. Paglabas niya sa archive room, tahimik ang hallway. Nasa veranda si Rafael nang makita niya. Nakatayo at nakatanaw sa hardin. Lumapit si Ines dito. Alam mo, ngayon ko lang ginusto na huwag gumimik. Parang gusto ko nang magseryoso sa buhay. Nakangiting sabi ni Rafael. Hindi sumagot si Ines. May gusto siyang sabihin. Gusto niyang itanong kung alam ba nito ang strike. Kung alam ba nito ang pangalan ng ama niya. Pero anong mangyayari kung alam nga nito? Siguradong bata pa ito noon katulad niya. Hindi naman ito ang nag-utos, hindi ito ang bumaril, pero Vergara pa rin si Rafael. Biglang tumunog ang radyo niya. Movement sa West Wing. Repeat, intruder. Hinila niya si Rafael pababa agad nang walang paliwanag. Nanlaki ang mga mata ni Rafael at napadaing. Uy, tumahimik ka. Bulong niya habang hinuhugot ang baril sa hita. Narinig niya ang putok. Hinila niya ito papasok sa hallway. Tumakbo sila habang magkahawak ng kamay. May anino sa dulo na siyang mismong shooter. Diretso ang baril kay Rafael. Ines! Malakas na sigaw ni Rafael. Sumubsob siya kay Rafael. Itinulak ito sa pader kaya siya ang natamaan. Dumampi ang bala sa balikat niya na parang apoy. Hindi siya sumigaw at hinayaan lang yon na magdugo. Ines, may sugat ka. Kinakabahang sabi ng binata. Nagpaputok siya ng 2 beses kaya bumagsak na ito. Ines, tara sa ospital. Ang sugat mo. Pwedeng magpatawag ako ng doktor. Bulong ni Rafael. Okay ka lang ba? Tanong niya. Tumango agad si Rafael pero namumutla naman sa pag-aalala sa kanya. Napatitig siya kay Rafael. Kung iniwan niya ito, patay na dapat ito. At sa kabila ng pangalan niya, sa kabila ng dugo, sa kabila ng ama niya, hindi niya kayang panoorin na mamatay lang si Rafael. Samantala, wala nang pakialam si Rafael sa kung sinong nakapasok sa Vergara Estate. Ang gusto niya lang matingnan ang sugat ni Ines. Huwag kang OA dyan, please lang to, sabi ni Ines habang ginagamot ito ng doktor. Agad siyang napatingin dito. Napahama ka pa rin. Hindi kita naprotektahan. Tumawa si Ines. Baliw ka ba? Ako ang bodyguard mo. Bakit ikaw ang poprotekta sa akin? Paulit-ulit sa isip niya ang eksena kanina. Ang katawan ni Ines na tumakip sa kanya. Ang putok at ang bigat ng katawan nito nang tumama sila sa pader. Stable siya, sabi ng doktor. Minor graze lang, malalim tingnan pero hindi naman critical. Parang saka lang siya huminga. Nakatayo si Ines sa gilid ng kama. Suot na ulit ang jacket. May benda ang balikat na parang walang nangyari. Parang hindi ito binaril, ilang oras lang ang nakalipas. Dapat nagpapahinga ka, sabi niya at naaalarma. Maupo ka. Please, nag-aalala ako. Hindi siya nito nilingon. May trabaho pa. Saka kailangan nating malaman kung sino para matapos na. Ako ang trabaho mo.
Sagot niya rito. Nandito ako. Kailangan mo akong protektahan kaya palaging nasa tabi kita. Kaya manatili ka rito. Dito lang din ako. Hindi ako pupunta kahit saan. Magpahinga ka at pinapangako ko na magbibehave ako. Doon siya tiningnan nito. Dumaan ang kaba sa kanyang dibdib. Katulad noon, wala na naman itong emosyong ipinapakita sa kanya. Anong nangyayari? Tanong niya. Security escalation, sagot nito agad. Hindi yon. Lumapit si Rafael ng isang hakbang lang. Pero ramdam niya na agad na gusto nitong umatras. Simula ng archive, simula nang bumalik ka galing sa basement, iba ka na. Kausapin mo ako. Akala ko wala na tayong pader sa pagitan nating dalawa. Bakit biglang malamig ka ulit? Matagal ito bago nagsalita. Hindi mo gugustuhin ang sagot. Nagkatinginan sila at may kung anong bumigay dito. Ang ama ko namatay sa strike suppression ng pamilya mo 20 years ago. Hindi agad nag-register yon kay Rafael. Parang narinig niya pero hindi naintindihan. Anong Vergara operation? Dagdag pa ni Ines. 20 years ago, casualty list, nandun ang pangalan niya. Kasamang tatay ko sa mga taong nadehado ng pamilya niyo. At hindi man lang nabigyan ng hustisya. Hindi siya gumalaw. Hindi siya makapaniwala sa mga sinabi nito na may ugnayan sila sa ganoong paraan. Galit ka sa amin? Bulong ni Rafael. Galit ka sa akin? Umiwas ng tingin si Ines. Oo, galit ako. Hindi ko matanggap na ang pamilyang dahilan ng pagkamatay ng ama ko ay pinoprotektahan ko. Kumirot ang puso niya roon. Hindi niya naman alam. Vergara siya pero wala siyang alam sa mga nangyari noon. Hindi siya ang namamahala noon. Alam niyang may mga nagawang mali ang mga kamag-anak niya pero hindi naman siya yon. Bakit nandito ka pa? Tanong niya. Gusto mo bang umalis? Baka tito ko ang namamahala sa mga yon. Si Lola, mahigpit siya sa mga tauhan pero hindi niya kailanman kinalimutan magpakatao. Kung meron man, ang lolo ko yun noon at ang mga uncle ko. Nagkatinginan sila ng matagal. Gusto niyang hawakan ito ng mahigpit at huwag nang makawala. Ayaw niyang mawala si Ines sa kanya dahil lang sa nakaraan na hindi niya alam. Nanatili ako at ginawa ko yon kasi ikaw pa rin ang mission ko, sabi ni Ines sa kanya. At hindi ikaw ang pumatay sa ama ko. Tama ka, Vergara ka pero naisip ko rin na bata ka lang din naman noon at kinamumuhian mo rin ang sistema ng pamilya ninyo. Pwede akong umalis kanina. Hinayaan kitang mamatay sa hallway. Tapos na sana ang kontrata. Tapos na rin ang utang ko sa mundong pinasok ko. Ayoko nang may mamatay pa sa harap ko. Ayoko. Lalo na kung ikaw. Napayuko si Rafael. Tumulo ang kanyang mga luha. Yun ang unang beses na umiyak siya sa harap ng ibang tao. Sa harap ni Ines na saglit niya lang nakilala. Doon niya napatunayan na nagtitiwala siya at binibigay ni Rafael ang lahat ng takot niya rito. Hindi kita deserve, sabi na lang ni Rafael. Umangat ang kilay nito. Tama ka. Napatawa siya ng mahina at tumulo ang mga luha. Pero nandito ka pa rin para sa akin. Lumapit siya ulit at sa pagkakataong yon, hindi na umatras si Ines. Nagtitiwala ako sa'yo. Mas nagtitiwala ako sa'yo kaysa sa kahit sino sa bahay na to. May kung anong kumislap sa mata ni Ines. Delikado yan. Paano kung traidor pala ako? Pwede kitang sirain. Sirain mo man ako, ikaw pa rin ang hahanapin ko para buuin ako. Gusto na yata kita, Ines. Hindi lang gusto. Higit pa itong nararamdaman ko. Puno ng pagsusumamo niyang sambit. Humakbang pa siya rito palapit at hinaplos ang mukha. Naririnig ni Rafael ang hininga nitong mabagal at kontrolado pa rin. Kung kailangan kong ilabas ang baho ng pamilya ko, huwag ka lang mawala sa akin, gagawin ko. Tumaas ang kilay nito. Pamilya mo sila. Tatraidorin mo sila para sa akin? Napailing si Rafael. Ano pa bang pagkakaiba? Trinaidor din nila ako. Pipiliin kita kahit ano pa ang kapalit. Doon ito huminga ng malalim.
Rafael, hindi ko alam kung kaya mong panindigan ang mga sinasabi mo, pero magtitiwala ako. Aalamin ko kung sino ang bumaril sa tatay ko. Aalamin ko rin kung sino ang gustong pumatay sa'yo. Hinawakan niya ang pisngi nito at nang magtagpo ang mga labi nila, sapat na yon para iselyo ang naging usapan nila. Sa kabilang banda, pinili ni Ines na magtiwala kasi hindi niya na rin maitatanggi sa sarili na nagmamahal na siya. Kaya sa mga sumunod na araw, mas sinikap niya pang alamin kung sino ang nagtatangka ng masama kay Rafael. Isang gabi, nakatayo siya sa likod ni Rafael habang naglalakad sila papasok sa administrative building sa gitna ng sugar fields. Rafael, anong meeting daw to? Bakit gabing-gabi na? Tanong ni Ines. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Sabi ni Uncle Miguel, urgent lang daw about operational audit. Hindi ko gusto to. Bulong ni Ines habang naglalakad. Parang may mali. Relax, Sagot ni Rafael at pilit siyang pinapakalma. meeting lang. Namimiss mo lang siguro na nasa mansyon lang. Kapag nasa labas tayo, hindi mo ko malambing. Bigla naman siyang nairita sa banat ni Rafael. Pero kahit nakikipagbiruan siya sa binata, tinitingnan niya ang paligid. Parang may mali sa mga guard. Napansin niya agad na kulang. 6 lang ang nakikita niya. Dapat 12. Nasa ng outer perimeter? Tanong niya sa head guard. Bakit kayo nakakompress dyan? Hindi ba dapat mas marami sa area na yan? Kaya may nakakapasok eh. Reassign po. Sagot nito sabay iwas ng tingin. Nanigas ang tiyan niya. Kanino? Sinong nag-utos? Order ni Senior Miguel. Lumiko si Rafael at napansin ang ekspresyon niya. Ano? Umiling si Ines. Hindi tayo dapat nandito. Bago pa sila makalapit sa opisina, biglang sumabog ang pinto at nakarinig ng mga putok. Rafael! Hinila ni Ines si Rafael pababa nang sunod-sunod ang naging putok. Mabilis na hinugot ni Ines ang baril at nakipagputukan sa lalaking papalapit sa kanila. 2 bala at tumumba ito. Nang yumuko siyang muli, nakita niyang takot sa mukha ni Rafael. Ines, bakit ka umangat? Paano kapag natamaan ka? Kinuha niya ang isang baril at ibinigay kay Rafael. Kung hindi ko ginawa yon, nakabulagta na tayo rito. Huwag kang lalayo sa akin. Kapag may nakita kang kalaban, gamitin mo yan para protektahan ang sarili mo. Napalunok si Rafael. Nanginginig man, tumango pa rin at sumunod sa kanya. Takbo! Sigaw ni Ines. Mahigpit ang hawak niya sa kamay ni Rafael. Naririnig niya ang mga guard na natitira. Sumisigaw at bumabagsak. Masyadong marami ang umatake sa kanila. Tumakbo sila ni Rafael sa tubuhan. Si Uncle Miguel ang gustong pumatay sa akin. Sigaw nito habang tumatakbo. Oo, sagot ni Ines at napapayuko kapag may pumuputok sa direksyon nila. Hinila niya si Rafael sa lupa. Dumaan ang bala sa ibabaw nila. Gapang Rafael, matatamaan tayo. Mahihirapan silang maghanap sa dilim. Umabot sila sa lumang workers' quarters. Sira ang pader, walang ilaw, amoy kahoy at amag. Pumasok sila ng tahimik. Nakasandal si Rafael sa pader. Pawis na pawis at nanginginig. Inez, paano tayo hihingi ng tulong? Hindi niya alam, nawawala ang radyo niya. Nahulog din ang cellphone ni Rafael. Hangad na lang ni Ines na may isang guard na nakapag-request ng backup kay Alvarez. Sa labas, may sigaw sa malayo. Pagkatapos ay may kulay kahel na liwanag. Umangat ang tingin nila sa ibabaw ng tubuhan. Kita ang mabilis na pagkalat ng apoy. Lumabas na kayong dalawa dyan! Malakas na bulalas ni Miguel mula sa labas. Lalabas kayo o masusunog kayo ng buhay dyan. Napapikit si Ines. Narinig niya ang ilang ingay, kaya alam niyang maraming tauhan si Miguel na nasa labas. I'm sorry. Garalgal na bulong ni Rafael sa kanya. Sorry. Hinaplos niya ang mukha nito. Ilalabas kita rito. Hindi ako papayag. Pero may pag-asa pa ba sila? Wala silang pagpipilian. Kapag lumabas sila, tatadta rin sila ng mga bala.
Kapag nanatili naman sila roon, siguradong susunugin yon para hindi na sila makalabas. Maya-maya ay nakikita niyang mabilis na nilalamon ang kubo ng sunog. At sa pagkakataong yon, naluhan na lang si Ines. Nabigo siya sa kanyang misyon. Hinila siya ni Rafael at mahigpit na niyakap. Shh! Okay lang. Okay lang. Mas lalong umiyak si Ines. Hindi pwede to. Hinaplos ni Rafael ang buhok niya. Magkasama tayo. Nandito lang ako. Ako naman ang poprotekta sa'yo. Ako naman. Tahan na, magiging okay din ang lahat. Niyakap niya na lang din ito ng mahigpit. Sumisikip na ang kanilang paghinga. Pero kahit ganoon, mahigpit pa rin nilang niyakap ang isa't isa. Na parang yon ang magiging lakas nila saan man sila mapunta. Mahal kita, Ines. Bulong ni Rafael. Mas lalo siyang naiyak. Mahal din kita. Mahal na mahal. Unti-unting nanghina si Ines. Siya ang unang nawala ng malay. Pero bago tuluyang mawala ng ulirat, nakarinig siya ng mga putok muli ng baril. Samantala, sinalo ni Rafael at binuhat si Ines. Nahihirapan na siyang huminga pero pilit niyang kinakaya. Kailangan nilang makalabas roon. Ines! Rafael! Malakas na sigaw ni Alvarez. Nasaan kayo? Nanginginig man ang mga tuhod ni Rafael, sinikap niyang makalabas roon. Paglabas, nakita niyang dumating na ang mga backup ng security niya. Maraming humarang sa kanila nang makalabas para lang hindi matamaan. Medic! Malakas na sigaw ni Alvarez habang tumatakbo sila sa isang sasakyan. Nang mailapag sa stretcher si Ines, sunod-sunod na tumulo ang kanyang mga luha. Please, love, huwag mo akong iwan. Lumaban ka. Hindi ko kaya. Hinayaan niya na asikasuhin ng medic si Ines na walang malay. Na-check na rin siya at binigyan ng oxygen pero mas nag-aalala siya kay Ines na walang malay. Kaya naman, dali-daling sinakay sa van ang girlfriend niya. Sumama na rin siya roon. Ines, please. I love you. Malambing niyang bulong rito habang hawak ang kamay nito. Nakalabas tayo. Nahuli si Uncle Miguel. Lumaban ka. Gumising ka. Gumising ka na. Nang makarating sa ospital, inasikaso agad si Ines. Ginagamot na rin ang ilang sugat ni Rafael at pinag-take na siya ng mga tests. Apo, umiiyak na sabi ni Doña Esperanza at hinaplos ang mukha niya. Nagulat ako sa nangyari. Hindi ko alam na si Miguel, ang walang utang na loob na yon. Pumayag na nga akong kilalanin siya kahit anak siya sa labas. Pero ganito pala siya kasama. Hindi makausap ng maayos si Rafael. Parang sakalang siya magiging okay kapag naging okay na si Ines. Doon lang siya mapapanatag. Pinilit siyang pakainin ng kanyang lola. Iho, kumain ka muna. Huwag kang mag-alala. Magaling ang mga doktor dito. Gagaling ang bodyguard mo. Alam kong nakonsensya ka. Pinutol niya naman ito. Girlfriend ko si Ines, Lola. Mahal ko siya at pakakasalan ko. Hindi siya bodyguard lang. Nagulat si Doña Esperanza. Girlfriend? Wala na siyang pakialam kung ayaw ng lola niya kay Ines. Kung ayaw ng mga ito sa babaeng mahal niya, si Rafael ang aayaw sa mga ito. Hindi siya natatakot. Mabuhay lang si Ines, ibibigay niya rito ang payapang buhay na pinapangarap nila. Okay, girlfriend mo siya. Pero Rafael, kailangan mong kumain. Hindi ka na rin natutulog. Saad ng kanyang lola. Paano ba siyang makakatulog kung hindi pa nagigising ang kanyang girlfriend? Kapag nawala ito, pakiramdam ni Rafael ay katapusan niya na. Hindi na niya matatawag na buhay ang buhay kung mawawala si Ines sa kanya. Makalipas ng 1 linggo, sa wakas ay nagising na si Ines. Love! Tahan na, garal-galang boses na sabi ng dalaga. Hinalikan naman niya ang palad nito. Mahal na mahal kita. Thank you. Thank you, hindi mo ko iniwan. Nanatili pa ng ilang araw si Ines sa ospital para magpagaling. Nang makauwi, sa kwarto niya ito dinala. Ayaw niyang mawalay ito kahit ilang segundo.
At kung busy naman siya, at least ay nasa kwarto niya ito. Masamang damo ka talaga, no? Natatawang sabi ni Miguel sa kanya. Galit na sinapak niya ng paulit-ulit ang kanyang uncle. Kahit na may humawak sa kanya, sinapak at tinadyakan niya pa. Nang tumawa si Miguel, mas lalo siyang napasigaw sa galit. Magbabayad ka sa lahat ng ginawa mo. May mga ebidensya na kami. Pagbabayaran mo ang lahat ng ginawa mo. Sa pagpatay mo sa mga magulang ko. Sa pagpatay mo sa mga inosenteng tao kasamang tatay ni Inez. At sa mga ginawa mo sa amin. Sunod-sunod na sigaw ni Rafael. Sa halip na humingi ng tawad o magsisi, tumawa lang ng tumawa si Miguel. Parang walang konsensya at masaya pa sa lahat ng kasalanan nito. Sa halip na manatili roon, umalis na lang si Rafael. Hindi niya nauubusin ng oras sa walang hiya niyang uncle. Marami pa siyang bagay na kailangang gawin. Halika rito, yayakapin kita para kumalma ka, sabi ni Inez nang makauwi siya. Nangingilid ang mga luha na yumakap siya rito. Nanginginig ako sa galit. Parang gusto ko na lang siyang patayin din. Hinaplos ni Inez ang buhok niya. Nasa bilangguan na siya, hayaan mo na. May balik din sa kanyang mga ginawa niya. Nasasaktan ako. Kasi sa lahat ng uncle ko, sa kanya ako naging malapit. Nang mamatay ang parents ko, siyang parang naging ama sa akin. Pero ganun pala kasamang budhi niya. Sa yakap ni Inez, bahagyang kumalma ang puso't isipan ni Rafael. Mas naging okay ang lahat para sa kanya. Mas naging klaro ang mga gusto niyang gawin sa susunod. Apo, bakit mo bibitiwan ang pagiging tagapagmana mo? Gulat na tanong ni Doña Esperanza. Umiling si Rafael at pagod na ngumiti. Lola, umpisa pa lang. Hindi ko na po gusto. Sana maintindihan mo po na gusto ko lang po ng simpleng buhay. Hindi ko po kaya ng mga responsibilidad na ibinigay ninyo sa akin. Lola, ako ang naging paborito mo. Ako ang iniisip mo. Dahil ako lang po ang anak ni Papa. Pero naging dahilan para mawalan din po ako ng pamilya. Naging dahilan kaya sa halip na pagmamahal ang natanggap ko mula sa pamilyang to, puro inggit at galit lang. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Doña Esperanza. I'm sorry, Apo. Hindi ko alam na ganyan na pala kabigat para sa'yo. Niyakap niya si Doña Esperanza. Apo niyo pa rin naman po ako. Pero sana, hayaan niyo po ako ngayon na pumili ng buhay na gusto ko. Nandyan po si Uncle Arturo. Aminado po ako sa sarili ko na hindi ko kayang patakbuhin ng empire. Pero si Uncle Arturo, bata pa lang po siya, nakitaan na po siya ng galing sa pamamahala. Kaya sana'y magtiwala po kayo sa kanya. Nangilid ang mga luha ng kanyang uncle na madalas niyang kaaway. Sa huli, niyakap din siya nito at nagpasalamat. Humingi ng tawad dahil sa mga nangyaring alitan noon. Matapos kausapin ng pamilya, subakay na siya sa sasakyan. Nasa passenger seat na si Inez na nagtataka pa rin. Saan ba tayo pupunta? Napangiti si Rafael at hinalikan ang kamay nito. Sa simpleng buhay na gusto natin. Samantala, natawa na lang si Inez. Yun naman pala, dinala siya ni Rafael sa maliit na farm at may maliit na bahay na para sa kanila. Dito tayo titira? Tanong niya rito. Tumango si Rafael at niyakap siya mula sa likod. Tayong dalawa, kasamang 5 anak natin at ang mga manok na aalagaan natin. Hindi niya napigilang tumawa. Hindi mo pa nga ako pinapakasalan. Sa kapanong trabaho ko, paano kapag na-assign ako sa mas malayong misyon? Hindi nakapagsalita si Rafael. Wala itong maisagot. Sa huli, napayuko na lang ito at may dumaang sakit sa mga mata. Lihim siyang napangiti. Hindi niya pa sinabi kay Rafael, pero pumunta siya sa headquarters para magretiro. Inalok siya ng mas mataas na posisyon ni Alvarez. Noon, gustong-gusto yun ni Inez. Pero simula nang makilala niya si Rafael, nagbago ang pangarap niya. Gusto niya na lang din ang simpleng buhay kasama nito. Paano? Pwedeng sumama na lang sa mga misyon mo? Paano kapag delikado? Saad ni Rafael na para bang hindi alam ang gagawin. Tumaas ang mga kilay ni Inez. Hindi mo ba hihilingin sa akin na tumigil ako? Napakagatlabi si Rafael. Paano?
Hindi kita kayang pigilan sa mga bagay na gusto mo. Hindi kita kayang patigilin sa mga bagay na nagpapasaya sa'yo. Napangiti na lang si Ines. Ano ba sa tingin mo ang nagpapasaya sa akin? Hindi na naman nakasagot si Rafael. Maya-may napalunok ito. Love, kinakabahan ako sa mga tanong mo. Parang kapag nagkamali ako ng sagot, bigla mo na lang akong lalayasan. Mas lalong lumakas ang tawa ni Ines. Nahuli niyang nakatitig si Rafael sa kanya. Namumungay ang mga mata at para bang may mahikang nakabalot sa kanya kung makatitig. Iniisip niya na ganoon itong makatitig dahil hindi naman niya ito binibigyan ng totoong emosyon noon. Kaya bawat simangot, tawa o galit, palaging pinapahalagahan ni Rafael. Idinikit ni Ines ang noo rito. Masaya ko kung pakakasalan mo ko, manganganak ng 5 at aalagaan ang mga hayop natin dito sa farm. Unti-unting sumilay ang malawak ng ngiti ni Rafael. Napahalakhak na lang si Ines nang buhatin siya nito at iniikot roon. Simula noon, nagplano na nga sila para sa kasal. Simple lang yon at sa farm lang din idinaos. Pagkatapos nun, inasikaso naman nila ang farm. Inaral nila kung paano magmanukan, mag-alaga ng mga baboy at mga baka. Hanggang sa ilang taon ang lumipas, minahal na nila ang buhay na yon. San ka galing? Bulalas ni Ines sa asawa niya na kinakapitan ng 3 nilang makukulit na anak. Saka anong nangyari dyan sa mga bata? Bakit ang dudungis? Mama, si Papa po, binato kami ng putik. Sumbong ni Emily na sinundan ng 2 pa. Nanlaki ang mga mata ni Rafael. Love, kinukulit nila ako. Nagpapagatas ako ng baka kung ano-anong ginagawa nila. Napairap si Ines habang hawak ang balakang. Medyo nangangalay na dahil kabuwanan niya na. Ewan ko sa inyong mag-aama. Wala kayong ibang ginawa kundi magkulitan. Aray! Love! Tawag ni Rafael sa kanya. Hala, manganganak na si Mama. Natataranta na ang kanyang mag-aama at kanya-kanya na ang pagtulong sa kanya. May masakit man kay Ines, alam niyang uukit sa isipan niya ang alaalang yon. Magulo pero salamat sa Diyos na binigyan siya ng masayang pamilya. Ang kwentong ito ay paalala na walang saysayang kayamanan o kapangyarihan kung itinayo lamang sa pang-aapi at kasamaan laban sa ibang tao. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.